alas 6 ng gabi, nakumpirmang walang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang paghahain ng warrant of arrest. Pero binigyan ng 72 hours ang mga respondent para sumagot sa motion ni De La Rosa. Namataang nagsusuot ng bulletproof vest si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, isang retired Police Major General. We're going to arrest somebody inside the... Sabi ni Aplasca, may aarestuhin daw sila noong mga oras na yon. Sino sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Pero hindi niya pinangalanan kung sino. Maya-maya pa, namataan na ang mga uniformadong Marines sa second floor ng Senado. Giving you opportunity to go out of the building. We are going to declare lockdown in 5 minutes. Total lockdown of the entire building. So if you want to go out, please go out. Inanunsyo rin na muling magpapatupad ng lockdown sa Senado. Makalipas ang 10 minuto, nakitang sumakay ng elevator si Senator De La Rosa kasama si Senator Robin Padilla. Ito na ang huling beses na nakita siya ng media. Ilang minuto naman ang lumipas, nakita namang pumasok sa GSIS building ang mga tauhan ng NBI. Ilang saglit pa, ito na ang sumunod na eksena. Maririnig na ang mga sunod-sunod na putok ng baril sa ikalawang palapag ng Senado. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Kasabay ng mga putok ng baril, isa-isang nagpulasan ang media at ilang empleyadong nasa second floor ng building. Pinatay na rin ang ilaw sa ilang bahagi ng hallway. Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Ang ilang senador na nasa loob ng gusali nag-live sa kanilang social media pages. Nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang nagpuputukan pa rin sa gilid. Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado, hindi po magkagulo at walang masaktan. Bago mag-alas 9 ng gabi, dumating si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya. Pinulong niya ang ilang senador na naiwan sa loob ng gusali matapos ang insidente ng putukan. Iginit din niyang walang mangyayaring pag-aresto. I will not arrest Senator Bato, just to be clear. Agad namang itinanggi ng NBI na merong NBI agents sa loob ng Senado. Wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Naglabas na ng pahayag si President Bongbong Marcos. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Mga kababayan, itong pangyayari na ito, we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Samantala, sa isang video na pinost ng isa sa mga abogado ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, pinakita niyang sinisimula na ng PNP Forensic Group ang pag-iimbestiga sa crime scene kung saan nangyari ang putukan. Makikita rin ang salamin na may mga tama ng bala. Nag-print sa video si Senator De La Rosa habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Ikaw, sama ka. Kinabukasan, May 14, sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 putok ang posibleng pinakawalan sa loob at labas ng Senate building. Of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. 27 raw ang mula sa loob ng gusali
5 naman ang galing sa baba kung nasaan ang mga tauhan ng NBI. Kinalaunan, inamin naman ni Senate Sergeant at Arms Aplaska na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, so sinalin po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Nung sinabi namin na bakit kayo armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Kailangan magkaroon po ng isang malinaw at parehas na pag-iimbestiga po sa nangyaring to. Kailangan pag-isipan po natin kung bakit may nagpaputok ng baril doon sa loob ng Senado. Pasado 3:00 ng hapon, nagsagawa naman ng isang press con si Senate President Alan Peter Cayetano. Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. Dito kinumpirma niya na wala na sa loob ng Senado si De La Rosa. My Senator. Ayon pa kay Cayetano, nakatanggap raw siya ng mensahe mula sa asawa ni De La Rosa. I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Donald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Ang tanong, paano nga ba nakaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Base sa pag-iimbestiga at mga nakalap na impormasyon ng GMA News, pasado 1:00 ng madaling araw noong May 14, dumating si Senator Padilla sa opisina ni De La Rosa para daw sa isang private meeting. Makalipas ang mahigit 20 minuto, nagsagawa raw ng inspeksyon si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa loob ng opisina ng Senator Bato. Lumabas si Senate Sergeant at Arms Aplaska mula sa opisina ni De La Rosa at ipinaalam sa security na nagpapahinga na ang senador. 2:30 a.m., nagpaalam raw si De La Rosa sa kanyang protective personnel na magbabanyo, pero dumiretso raw ito sa fire exit. Sa 4th floor ng building, kinita raw ni Senator De La Rosa si Senator Padilla, tsaka sabay na bumaba sa basement parking kung saan naghihintay ang isang SUV. Dito na raw sumakay si Senator De La Rosa. Si Vice President Sara Duterte nagbigay rin ng pahayag sa nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. The Senate has no personality in this situation. It has no authority to be involved in this issue. Yun yung mali na nangyayari. The Senate is intervening without any authority. Hindi pwedeng pigilan yung pag-aresto sa kanya ng Senado. Simply because wala silang kapangyarihan to do so. Ang expectation pa nga ay dapat tumulong siya dun sa pag-aresto sa isang akusado. Samantala, nito lang Huwebes, muling naghain ng temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court. Ito na ay 2 beses na naghain siya ng TRO para pigilan ang tangkang pag-aresto sa kanya.